Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang gustong sumurrender sa kanya ni Digong. Gustong paaresto sa Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, ex-President Rodrigo Roa Duterte biglang bumawi pa kabila sa hindi totoo sinabing si BBM addict daw bigla. Meron pang papide-pideya, tapos mga hamon ng drug test talaga, pero babawi bigla. Takot nung sinabing ipapaaresto sila, nagsorry siya bigla. Wala akong sinabi na gano'n. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin na ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niyan. Takot pa naman ako mamatay na matanda na ako. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Samantala, tinawag naman ni BBM kasinungalingan ang bintang sa kanya ni Duterte na di umano'y nakikipagtulungan sa Amerika para ipatumba si Pastor Kibuloy, tapos susunod ng Amerika si Duterte. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, you know, why would anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi na. Bakit siya i-assassinate? Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Okay, Pastor? The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya submit, mapapakontempt siya. O tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here and allowing him an opportunity. So I think he should take advantage of it. Pero payo ni BBM kay Kibuloy at best friend nitong si Duterte, sumuko na sila bago makulong at bago pa ipaaresto ng korte. Pero itong si Senator Amy, tila kumakampi pa sa kabila doon sa nambintang kay BBM ng drugs at pagpapatumba kay Kibuloy ng US. Okay, Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, Ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para mapanalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may, well, allegedly pang-aapi. Kaya
in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.